Elizabeth's POV. Salamat, Eleanor, for believing me and I'm really sorry. Hindi ako nag-ingat. Willing akong akuin lahat ng sisi. Umiling ako at hinawakan ang kamay nito. Don't stress yourself too much at ako nang bahala kay Hector. Galit lang yan ngayon sa nangyari. I don't want to be burdened, lalo na't babalik ka na sa trabaho. Mahahati ang oras mo. Anito sa akin? I sighed. I am not going to do the full-time work. Nag-usap na kami ni Hector about this. Lamang pa rin ang oras ko sa'yo pero kapag abala talaga ako at di kita kayang puntahan, si Hector pupunta sa'yo para tingnan ka. Pansin ko ang pagbuntong hininga nito. She looks problematic and stressed. May problema ka ba, Eleanor? You can tell me. Makikinig ako. Saad ko sabay haplos ko ng kanyang buhok. Wala akong problema, Elizabeth. You're not telling me honestly? Puna ko. Wala nga sabi. Bakit bang kulit mo? Tumango ako at hilaw ng ngumiti. Fine. Kung wala, edi wala. Hindi mo naman kailangan magalit dahil makakasama sa'yo. Nasaan ba mga magulang natin? Hindi man lang ba nila ako bibisitahin dito? Tanong nito. Mabuti na lang kaya kong habaan ang aking pasensya. Ngumiti ako na pilit kong pinagaan. Nandito sila kagabi. Mamaya nandito na sila to check on you. Elizabeth. Tila hirap tong banggitin ang pangalan ko. I'm sorry for my rudeness. Ang bilis ko lang talagang mairita at uminit ang dugo. Sana mas pagpasensyahan mo ko. I appreciate that she's trying to console me. Kung ganito ba naman to palagi, talagang kaya kong masabaan ang pasensya ko. Magpahinga ka pa at magpalakas ka. Mamaya nandito sina mama at papa to visit you. Saad ko at giniya ko siya pahiga ulit, ngunit tumanggi ito. Hindi na ako makakatulog ulit. Mamaya na lang. I'm hungry. May gusto ka bang kainan? What do you want? Tumingin to sa lamesa kung nasa ng mga paper bag. Bring me those. Kakain ako? Tumango ako at tutungo na sana ako sa lamesa nang bumukas ang pinto ng silid. Bumungad si Doktora Frances na may kasama pang isang lalaking doktor din, kasunod ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Hector. Sinalubong ko sila para bumati at nakipag-usap sandali. Kaagad din nilang nilapitan si Eleanor para kamustahin ang lagay nito. The two doctors are talking to Eleanor habang kami naman ni na mama at papa nasa gilid at nakikinig lang sa mga payo ng mga doctors, ganon din mga magulang ni Hector. Thank goodness hindi ka nakunan. Sa susunod mag-iingat ka na iha? Sambit ng daddy ni Hector habang puno ng concern sa kakambal ko. Hindi maganda ang naging huling pag-uusap namin ng ama ng asawa ko. Wala akong pinagsabihan sa mga magulang ko at sigurado ko magkakaroon ng gyera sa pagitan nila kapag pinaalam ko pa. Yes po, tito. I'm thankful that we were saved. Kiming tugon ni Eleanor at yumuko na tila hiyang-hiya sa amin dahil sa nangyari sa kanya. I know she's blaming herself for what happened. Maya-maya, sabay-sabay kaming napalingon nang muling bumukas ang pinto ng silid at bumungad ang mukha ng lalaking medyo pamilyar yata sa akin. Hindi ko alam kung saan ko ito nakita. Hansel, what are you doing here? Bakas ang gulat sa mukha ni Daddy Roderick. Hansel? Oh, ito yung kapatid ni Hector na panganay, ngunit anak ito ng ama nila sa ibang babae. Pero bakit ito nandito? Nakita ko kasi kayong pumasok dito, so na-curious ako kung sino bang bibisitahin nyo rito. Sagot ni Hansel habang nakapamulsa at prenteng papalapit kay Eleanor. Ngayon ko lang napansin kung paanong nanlaking bigla ang mga mata ni Eleanor nang makitang lalaki. Pansin ko rin ang biglaan nitong pamumutla. She is in fear. I can see it. You have no business here, iho. You may leave. Pagtataboy sa kanya ng sariling ama. Meron. Sagot nito sabay sulyap kay Eleanor na ngayon pilit ginawang casual ang ekspresyon. What happened to you, Eleanor? Seryosong tanong ni Hansel dito habang matamang nakatitig sa aking kakambal. Are you friends with Eleanor? Mami naman ni Hector ang nagtanong. Tumango si Hansel. Yes, we are close friends. Kung di ko pa kayo makikita rito, hindi ko pa malalamang na ospital tong kaibigan ko. Inekis ko ang dalawang braso at nagpalipat-lipat ang tingin ko sa dalawa. Ano namang ginagawa mo rito sa ospital? Bakit ka narito? Sinong sadya mo? Napabuntong hininga si Hansel at napakamot sa kilay na tila nauumay sa kakatanong ng kanyang ama. My friend is a doctor here. I saw you coming here kaya sumunod ako. Di na rin naman iba si Eleanor sa akin so I'm here para naman makabisita na rin. Lumingon si Hansel sa mga magulang ko na tila napagtanto nitong may mali siyang nagawa at magalang itong bumati.
Good morning, Mr. and Mrs. Dawson. I felt bad to see your daughter Eleanor in this condition. Nakipagkamay ito sa aking mga magulang bilang formal na pagbati. Sinikap naman maging casual ni na mama at papa para makipagkamay din dito. Alam ko nang kilala nila ito, ngunit bakas din sa kanila ang pagtataka dahil sa pagkakaalam ko hindi naman to basta-basta nagpapakita. Hansel seems like a typical handsome bad boy. Kahit pa naka-business suit attire ito, he has the same build with Hector. Sa tangkad, ganun din. Hector is kinda suplado at mukhang itong kuya nito ay masyadong playful ang dating. Ayos lang iho. Nakakatuwa naman at malapit ka pala sa aming anak. Ilang beses ka pa lang kasi namin nakikita at bata ka pa noon the last time we saw you. You grew up as a good-looking man, huh? Saad ni Papa na nakangiti naman sabay tapik sa braso nito. Tumawa si Hansel. You know, I'm not welcome to the family. Saad nito sabay kindat na siya namang kinatikim ng mga magulang niya. Oh, by the way, Mr. Dawson, nagpadala ko ng flowers and fruits for Eleanor. Mamaya dadali ng tauhan ko. Halata ang kaming pagtawa ni na mama at papa. Obviously, they know what he wants to bring up but they remain casual to get rid of the awkwardness. Ngayon ko lang din personal na nakita itong nakatatandang kapatid ni Hector. Hindi ko inaasahan na close sila ni Eleanor. His voice is also familiar. Parang narinig ko na siya kung saan. Kung titingnan naman ang kakambal ko, parang taliwa sa sinasabi ni Hansel na magkaibigan sila dahil parang ayaw nito sa presensya ng binata. Baka guni-guni ko lang dahil moody si Eleanor ngayon. Baka normal na reaksyon niya lang din. Ngumiti sa akin ang binata nang mapansin niya ako. Ngunit nanatili ang nagtataka kong mga tingin dito. He is my brother-in-law pero wala ito nang kasal kami ni Hector. Kahit nga sa mga importanteng okasyon wala rin to. Hindi nagpapakita. Ngayon lang. Ilang sandali lang nagpaalam na rin si Hansel. Ngunit bago to lumabas, hinagka nito si Eleanor sa noo at sandaling tila may ibinunong sa mismong tapat ng tenga nito. The way he touched Eleanor's cheeks has something. Close friends, huh? Gaano kaya ka-close? Umalis na ng silid ang binata at agad namang sumunod sina Mommy Maribel at Daddy Roderick nang magpaalam na rin. I almost forgot na magkaiba nga pala sila ng ina ni Hector. What was that, Eleanor? Ani Papa, at kagaya ko'y napansin din lang ang kinilos ng binatang si Hansel. He's just a friend, pa? Nakikipagkaibigan ka sa bastardong iyon? Sabat naman ni Mama. Ma, ano naman kung anak sa labas yung tao? Kabawasan ba yon ng pagkatao niya gayong tatay niya naman na nagkasala at hindi naman po siya? I just don't like the idea of mocking someone's background. Gayong tungkol sa anak ang usaping ito. Naniniwala akong di naman kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Nahilot ni Mama ang kanyang sentido. Marahil na pag-isip-isip nito ang salitang binitawan. A friend? Duda ko dyan. Si Papa sabay iling. Bakit pa? Ano bang iniisip ninyo? Coincidence lang na naparito yung tao? Saad ni Eleanor na hindi sinasalubong ang tingin ni Papa. Kung kaibigan, walang problema. Wag lang hihigit pa ron, anak. Kung akong tatanungin, wala naman akong interes makialam sa buhay ni Eleanor. Our only concern ay yung batang dinadala nito na anak namin ni Hector. Matapos niyang ianak ang bata, malaya nitong gawin ang gusto nito. Kinabukasan, nakalabas na rin ng ospital si Eleanor. Kami nang naghatid sa kanya mismo sa unit nito at nang nasigurado namin na okay na siya, umuwi na rin kami. Nang makauwi na kami ng bahay, dumiretso na ako sa aming silid, tumungo sa banyo upang maligo. Si Hector nagpresentang magluto ng merienda namin. Tinapos ko agad ang pagligo at tumungo ako sa kusina at naamoy ko na agad ang toast garlic bread. Masarap ba yan? Pabirong tanong ko na makalapit ako sa kanya. Ngumisi ito. What a question. Your brother showed up yesterday. Alam mo, di ko na napigilan ang bibig ko. Expected ko mag-iiba ang timpla nito ngunit tumango lamang siya. Yeah, nasabi nga sa akin. He sighed and he pinched his nose bridge at maring napapigil. My mom cried the whole night because of his sudden presence. Ang malaman na gano'n naging epekto sa ina nito dahil sa pagsulpot ni Hansel ay nakakahabag kung iisipin. Bakit nga daw ba kasi sa lahat ng lugar na po pwede itong sumulpot? Sa ospital pa at sa mismong silid pa ni Eleanor? Tanong ko kahit obvious naman kung bakit. Ayoko nang isipin, Elizabeth. Huwag na natin siyang pag-usapan. Saad ni Hector sa akin. Alam kong mali na makiusyoso sa buhay ng iba, pero di ko lang mapigilang itanong.
Pinili kong ibahin na lamang. About the gender reveal party, tuloy yun this coming Sunday. Mamaya, I will inform Eleanor. Pag-iiba ko ng usapan. Tumango ito. Okay. Maya-maya, inabot ko ang pisngi nito kaya napatingin siya sa akin. Why my husband is so gwapo? Tanong ko na nakapagpangisi dito. Are you praising me? He asked. Hindi ba obvious? Okay, I will take that as a compliment from my beautiful wife, he said in his husky voice. Ilang saglit pa kaming nakatitig sa isa't isa nang napagpasyahan kong yakapin to and he hugged me back. He is swaying me like we are now dancing. Nalipat ng isang kamay ni Hector sa aking batok pataas sa aking buhok and he caresses it softly. We stayed like that for a long moment. Are you sleepy? Tanong nito habang nasa ganitong posisyon pa rin kami. Tumango ako. Yes. Ngumisi ito at nagulat ako nang binuhat niya ako in a bridal style. Dinala niya ako sa silid at doon namin pinakawala ng init na nararamdaman ng aming katawan. Napuno ng mga mahihinang sigaw bawat sulok ng silid at pareho kaming habol ang hininga sa pagod. Sa kabilang banda, ngayong araw na gaganapin ang gender reveal party na inihanda namin. We have early preparations. Imbitado ang mga malalapit na kaibigan at mga relatives. Di na rin lingid sa kaalaman nilang nag-undergo kami ng surrogacy, kaya hindi na sila nagulat pa sa parting inilunsad namin. Narito ang mga iilan at ang iba ay paparating pa lamang. I'm already prepared at kanina pa ako nakapag-ayos. I'm wearing a hanging dress, loose, short sleeves na may disenyong minimalistic blue and pink lines, pairing silver sandals. Pareho kami ni Eleanor ng suot. Hindi pa to lumalabas ng guest room kaya ako pa lamang ang sumasalubong sa mga dumarating na bisita. Dito namin napiling ganapin ang party sa bahay dahil malawak naman ang garden. Nasa aming silid pa rin si Hector kaya't pumasok muna ako sa loob para tawagin ito. Pagpasok ko ng silid na abutan ko na may kausap siya. Lumingon to sa gawi ko nang di binababa ang tawag. Alright, ikaw ang bahala. Saan ito sa kausap, sakalang binaba at nilagay sa bulsang telepono. Sinong kausap mo? Kuryosong tanong ko. Nahihilot nito ang sentido. It's Hansel. Ano namang pinag-usapan nila? Sa pagkakaalam ko, hindi nakikipag-usap si Hector dito. Putol ang connection nila, hindi ba? Anong pinag-usapan nyo? He invited himself to the party. He invited himself? Dahil ba kay Eleanor? I think your brother is setting my twin sister. Obviously, sa ospital pa lang halata ko na. Wag na lang tayo makialam, Elizabeth. Kung anumang namamagitan kay Eleanor at Hansel, it's between the two of them. Hindi na natin yun problema pa. Well, tama ka. Let's go. Naghihintay na ang mga bisita sa baba. Yakag niya sa akin, sabay hawak sa kamay ko. Sabay na kaming lumabas at dumaan muna kami sa silid ni Eleanor para katukin ito. Nang sakto namang bumukas na ang pinto at bumungad ang nakangiti nitong mukha. I admit, she's glowing. Kakatukin ka na sana namin. Ready ka na pala. Saad ko habang pinasadahan to ng tingin. Sumulyap to pababa sa magkahawak naming kamay ni Hector at pasimple rin siyang nag-iwas ng tingin dito. Let's go? Yakag ni Eleanor at nauna na tong naglakad sa amin pababa upang salubungin ang mga bisita. Baby Blue and Baby Think ang tema ng party. Kadalasang tema ng mga nagpapa-gender reveal party. Dumiretso kami sa garden at halos kumpleto na ang mga naririto. Wow! You're so glowing, Eleanor. Ang gandang buntis, ha? Bati ng isang lalaking kakilala namin. Mostly ng mga bumabati sa kakambal ko ay panay kalalakihan. Hi, Elizabeth. We're glad na magkakababy na kayo ng asawa mo with the help of your twin sister. Saad ng ginang na kaibigan ng aming pamilya. Yes, Mrs. Mendez, we are really glad. Saad ko naman. Malay mo, Iha, kapag lumabas ng baby, ikaw naman mismong magbuntis. Hindi malabo, may ganong pangyayari kasi eh. Opinyon pa nito. We are still hoping, madam. Saad naman, Hector. Tama yan, Iho, wag mawawala ng pag-asa. Ngumiti kami ni Hector sa ginang at nagpaalam na rin to sa amin. Nilibot ko ang paligid. Our parents are not here yet. Hector, wala pa ba ang mga magulang natin? Tanong ko sa kanya. Malilate daw sila but they are on their way. Relax, Elizabeth. Excited sila sa party na to kaya pupunta sila? Tumango na lamang ako.
Ilang minuto pang lumipas nang dumating ng aming mga magulang. The smiles are plastered on their faces. Sinalubong namin sila at bumati. I casually tried to interact with Hector's father and I succeeded. Naging formal din naman ang pakikitungo nito sa akin, ganon din si Papa kay Hector. There is no room for arguments right now. Where's Eleanor? Tanong ni Daddy Roderick. Nilibot namin ang paningin at nakita namin si Eleanor sa isang grupo ng kalalakihan at sayang-saya tong nakikipag-usap sa kanila. Lumapit ako sa kinaroroonan nito. Eleanor, our parents are here. Join us for a moment. Tawag ko sa kanya at agad ko rin siyang tinalikuran. Nang makalapit sa amin, agad tong bumati. Hi tito, tita. Anito, sabay hagkan sa pisngi ng mga magulang ni Hector. Ganon din sa parents namin. You're glowing, iha. Puri ni Mommy Melissa dito. Thanks, tita. Alagang Elizabeth at Hector po eh. Hindi nila ako pinababayaan. Tila ba naudlot ang pangalan, sana na una nitong babanggitin. Lumawak ang pagkakangiti ng aming mga magulang sa sinabi ni Eleanor. Tumagal pa ang aming usapan hanggang sa nag-umpisa na ang program. There are 2 cakes, blue and pink, on the rectangle table in front. These are pudding cakes. There is an MC giving entertainment to our guests para di naman sila maboard. Nagkakatuwaan kami ni Eleanor sa harap katabi ang MC at si Hector na casual lang nakatayo sa gilid ko habang nakahalukip-kip at masaya rin namang nakikipag-interact sa mga taong nasa tapat namin. Lahat kami nakatayo habang sila ay nakapalibot sa amin. They are all excited sa aming gender reveal. At sa kalagitnaan ng katuwaan namin, nahagip ng mata ko ang lalaking papasok pa lamang ng garden. Nakapumulsa ito with a serious expression. Matamantong nakatitig kay Eleanor. Kagad akong sumulyap kay Hector na nakatingin din pala sa lalaking kadarating lang. His brother remained standing in distance from us. Tinatoo nga nito ang pagpunta. Binaling na lang namin muli ang atensyon sa mga kaganapan ngayon. Ready na bang lahat sa ating gender reveal revelation? Malakas sa tanong ng MC habang hawak ang mikropono. Yes, kanina pa! Sigaw na isang babaeng guest kaya't nagtawa na ng iba dahil sa lakas ng boses nito. We positioned ourselves in front of everybody. Pinagigit na namin si Eleanor. Okay, here we go. Pagkasabi ko ng 3, sabay niyong ipupul ang cake, Mr. and Mrs. Santillan. Nakangiti kaming tumango ni Hector. Okay, 1, 2, 3, pull! Sabay naming hinila ni Hector ang pulling cake at parehong lumabas, color pink na papel na may nakalagay na, It's a girl. Napuno ng hiyawan ng garden na animo nagkaroon ng pustahan ng mga bisita kaya nagkatawanan ng lahat. Kita ko ang galak sa mukha ng mga magulang namin. Lumapit ang mga to para batiin kami at ganon din ang ibang mga bisita. The baby is now come true, anak. Maligayang saad ni Mama sa akin. Ngumiti ako at niyakap siya. Humaba pang muli ang usapan at ang sunod na ganap, nagsipagkainan na ang lahat. They enjoyed the party. May mga liquors din kaming inihanda. Congratulations! Isang malagong na boses ang nagsalita mula sa likuran namin. It's Hansel. Sabay-sabay kaming napalingon ni Hector sa pinanggalingan ng boses, pati na rin mga magulang namin. The shock on Eleanor's face is visible hanggang sa unti-unting napalitan ng takot. Para tong nakakita ng multo na gusto nitong takasan. What are you doing here? Are you invited? Gulantang na tanong ni Mommy Mabel kay Hansel. I invited myself. Walang kaabog-abog nitong sagot habang diretsyong nakatingin sa mga magulang nito. I felt bad for Hector's mother. The pain and bitterness is still visible on her while looking at this man in front of us. Anong sadya mo, iho? Si Papa ang nagtanong. I just want to see your daughter. Pasensya na po sa kawalang abiso ko sa pagpunta rito. Magalang na sagot ng binata kay Papa. You know, everyone is welcome. Kumain ka na muna, iho. Sabat naman ni Mama na ayaw pakitaan ng pangit ang kahit na sino. Kain ka muna, Hansel. Alok ko naman dito. Nagpalipat-lipat ang tingin nila sa amin ni Mama na tila ba may malaking kasalanan kaming nagawa. Nagpunta kahit di naman imbitado? Curious ako kung anong pakay mo. Sa dinami-rami ng mga okasyong nagdaan sa pamilya na po pwede kang magpakita, ngayon mo pa naisipan pumunta? Si Papa na naningkit ang mga mata, tinatansya ang binata.
Makahulugang ngumisi si Hansel. I told you, Tito. I am here to see your daughter. Anak nyo ang pakay ko. Kagaya ng sinabi ni Hector, ayaw nitong mangialam kami kung ano man ang meron doon sa dalawa. Nagtataka lang din naman ako kung bakit sa dinami-rami ng lalaki, bakit kapatid pa ng asawa ko ang magkaka-interes kay Eleanor. Duda ako kung may alam din ba ito sa relasyon ni Hector at Eleanor noon. Parang kung iisipin, napakapangit na ideya na may namamagitan sa kanilang dalawa, gayong nanggaling na si Eleanor sa kapatid nito. Unti-unti nang nagpapaalam ang mga bisita, iilan na lamang ang mga naiwan. Paggabi na rin pero ang iba nagkakasiyahan sa pag-iinuman. Napansin kong pananahimik ni Hector kaya hinawakan kong braso niya para kunin ang kanyang atensyon. Gulat pa itong bumaling sa akin. Anong iniisip mo? Tanong ko kahit alam ko naman kung ano. Sinabihan ko na siyang wag nang pumunta pero nagpumilit. Sagot ni Hector sabay iling at tinungga ang baso na may lamang alak. Kami lang ang nasa isang table at si Eleanor naman nagpapahinga na. Umalis din naman agad si Hansel na makita nitong di talaga to welcome. She is really interested in Eleanor. Hula ko may relasyon sila, lihim nga lang. Galingan nila. Tangingin lang sinabi ni Hector bago tumayo. Saan ka pupunta? Magpapahinga na, marami pang trabaho bukas. Halika na, sumunod ka na sa akin. Sagot nito at tumungo muna sa mga kalalakihang bisita para magpaalam. Ganon din ako sa iba. Nandito pa naman sa mama at papa, dito sila nagpapalipas ng gabi. Inihabilin ko sa mga maids na sila nang bahala. Pumanhik na kami sa silid pero natigilan kami nang madaanan namin ang guest room kung nasan si Eleanor. Dahil may siwang ang pinto, dinig namin ang mahihinang hikbi mula sa loob. She's crying. Nilingon ko si Hector. Should I talk to her? Baka kailangan niya ng kausap. Umiling ito. No, hayaan mo siya. Gusto niyan mapag-isa ko namang problema nila ng kapatid ko. Huwag na tayong manghimasok pa. Tumango na lamang ako at nilagpasan na namin ang kwarto ni Eleanor. Pumasok sa aming silid. I removed my dress habang papasok ako ng banyo. Sumunod din sa akin si Hector. Parehas na kaming walang takip sa katawan habang pareho kaming nakalublob sa bathtub. Nakasandal ako sa balikat nito habang ang kanyang daliri ay naglalaro sa aking tiyan. Masakit pa ang katawan ko dahil nitong mga nagdaang araw hindi niya ako tinigilan na halos ayaw na akong lubayan. Ngayong araw lang ako nakaligtas dahil sa ginanap na party. Masakit pa rin ang katawan ko na mamaos kong inda sa kanya. He chuckled. Sore, but still responsive to my touch, ha? Napakagatlabi ako. Kahit masakit, hindi ko rin naman mapigilan Kusa na lang din Mas lalo tong natawa. I really want to get pregnant, saad ko. Mas humilig ako sa balikat nito. Yun ang ginagawa natin. I won't stop until you get pregnant, Elizabeth. I keep on trying kaya nga halos wala ka ng pahinga sa akin We made love the whole night. Kung di ko pa nakawala ng malay sa pagod, hindi niya ako titigilan. Nang lumalim ang gabi, mas lalo niya lang akong pinanggigilan, kaya kinaumagahan para na naman akong binugbog. Pagising ko, wala si Hector sa tabi ko. Bumangon na ako at ginawa ang morning routine. Naligo na at nagbihis ng madalas kong pambahay. Nang bumaba ako, nakarinig ako ng tawanan at hagikikan sa dining area. Naabutan kong nagsiserve ang mga maids. Sina Hector at Eleanor nasa hapag at tila may nakakatuwa silang topic kung bakit panay ang tawa nilang dalawa. Napataas ako ng kilay sa nasaksihan. Sayang-saya, anong meron? Sa pagkakatanda ko, mainit ang dugo ni Hector sa kakambal ko pero ngayon mukha nagkakasundo. Tumikhim ako kaya natigil ang tawanan nila. Oh Elizabeth, gising ka na pala. Come here, let's eat. Maligayang saad ni Eleanor at binigyan ako ng silya. Naupo na ako sa pwesto ko katabi ni Hector at nanatili lang seryoso ekspresyon ko. Hinagka niya ako sa pisngi. Good morning, how's your sleep? Better, tipid kong sagot. Naglagay na isang tasa ng kape ang maid sa tapat ko. Nag-umpisa na akong kumain at salay pinagpatuloy lamang ang naudlot nilang pagkain. Di ko malasahan, pait ang nilalasahan ko. Sumimsim ako ng kape. Anong pinag-uusapan niyo kanina at bakit parang sayang-saya kayong dalawa? Tanong ko nang di nag-aangat ng tingin sa kanila. Sa di malamang dahilan may kung anong hindi ko gusto sa nararamdaman ko ngayon.
Nung nakaraan lang halos di maganda ang pinakita ni Hector kay Eleanor, tapos bigla maaabutan ko nagtatawanan. Ah, yun kasing MC kahapon na bading. Kwento ng mga maids, isa sa mga naiwan daw kasama ng male friends ni Hector nagkaroon daw ng kurso na dahan. Alam mo na, kapag binabae nakakita ng gwapo bumibigay. Lahat ni Eleanor sabay tawa. Tumango ako. Ganun ba? Anong oras nakaalis lahat ng bisita? Sina mama at papa maaga bang umalis kaya hindi na sila sumabay sa atin ng agahan? Hindi dito natulog sina mama at papa. Umuwi rin sila kagabi, nauna na sila. Tapos inabot ng hating gabi ang mga bisita kaya madaling araw na silang mga nakauwi. Si Eleanor ulit. Muli akong tumango-tango. Ikaw, kumusta naman ang gising mo? Ayos ka lang ba? Yes, I'm okay now. Ano bang relasyon mo sa kapatid ko, Eleanor? Bigla ang tanong ni Hector matapos punasan ng tissue ang bibig at uminom ng tubig. Kitang pagkataranta sa mukha ni Eleanor at hindi malaman ang isasagot at napatuwid ito ng upo. Nakungulit lang sa akin yung kapatid mo. He confessed na may gusto siya sa akin kaso I rejected him. Sagot nito. Parang di naman yan ang nakarating sa akin. Sa pagkakataong to, seryoso na si Hector. Siya nga to nagsabi sa akin na huwag makialam. Pero bakit ngayon, siya tong nag-uusisa sa ugnayan ng dalawa? Pag-uusapan ba talaga natin to ngayon? In fact, anuman ang meron sa amin ni Hansel, it is none of your business. Si Elizabeth ang atupagin mo. Saad ng kakambal ko na mukhang naalibadbara na. Ngumisi si Hector. Ang bilis magbago ng mood ha? May pakialam ako dahil kapatid kong dumidikit-dikit sa'yo. Ikaw rin, Hector. Your mood is now puzzled to me. Suminghal si Eleanor. Don't call him that. Hindi mo na nga siya itinuturing. She mocked him. Hector's jaw clenched dahil sa sinabi nito at di na lang muling nagsalita pa. Nanaig ang katahimikan at nagpatuloy na lang silang muli sa pagkain. Anong oras ka uuwi sa kondo mo, Eleanor? Tanong ko upang basagin ang nakakabinging katahimikan. Kunot ang noong napabaling to sa asawa ko. Hey, hindi mo ba sinabi kay Elizabeth? Takang tanong nito. Mas lalo ko naguluhan sa sinabi ni Eleanor kaya naman sa lubong ang kilay kong binalingan si Hector. What is she talking about? I'm sorry, Elizabeth, we forgot to inform you. Sa sobrang dami ko ng ginagawa, nakiusap sa akin ng parents ninyo na dumito muna si Eleanor dahil sa nangyari sa kanya. Abala ka rin sa paghahanda mo sa pagbabalik trabaho mo kaya nawala na sa loob kong sabihin sa'yo. Paliwanag ni Hector. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko sa ulo ko. Hindi dahil ayoko makasama si Eleanor sa isang bubong, kundi dahil pakiramdam ko nilagpasan ako. I am feeling bypassed. Bahay ko rin to ah. Napag-usapan nyo nang wala ako? Yes, Elizabeth. Napagkasundoan before bago ganapin ang party kahapon? Si Eleanor ang sumagot. Ikaw, wala ka man lang nabanggit sa akin? Palagi rin tayo magkausap, hindi ba? Look, Elizabeth, don't make this a big deal. Kung ayaw mo naman akong patuloyin dito, willing akong bumalik sa kondo ko. Mariin akong napapikit. So ako pa ngayon ang masama? I am not making it a big deal. Sana man lang hiningin niyo rin ang opinyon ko. Hindi ba, Hector? Sana ang opinyon ko man lang inalam mo. Baling ko sa asawa ko ngayon ay mukhang guilty. Nakakaasar ha? Ako tong unang nagkikayat sa kanyang patirahin si Eleanor dito sa bahay nung una. Pero dito pumayag na kesyo iniisip nito kung anong mararamdaman ko. Ngayon, inisip ba nito? Nagdesisyon siya agad nang walang konsulta man lamang sa akin.